Good morning everyone. Ang pag-usapan natin sa umagang ito ay applications of the derivative. And itong topic na ito ay may tatlong subtopics, namely yung application ng maxima and minima, auxiliary variable, and time rates. So sa lecture video na ito, ang pag-usapan lang muna natin ay yung applications ng maxima and minima and auxiliary variables. So other video na lang yung time rates. So sige, diretso tayo. So, before tayo mag-proceed sa ating mga sample problems, review lang tayo sa maxima and minima. So, nalaman natin in the past na para makuha yung critical points, i-equate lang natin yung derivative ng y to 0. And may kita natin sa figure na ito na kung saan nagiging 0 ang ating derivative, yung slope sa point na yun ay horizontal. So, i-apply lang natin sila in the following problem. So, first example tayo, a box is to be made of a piece of cardboard 16 by 10 inches by cutting equal squares out of the corners and turning up the sides. So find the volume of the largest box that can be made in this way. So focus tayo sa figure na ito. Meron tayong cardboard that is 10 inches by 16 inches. Tapos gagawa tayo ng rectangular box by cutting squares sa apat na corners as shown in this figure. So equate lang natin yung mga sides niya. So if this is x, this is x, itong natitirang span na to ay 10 minus 2x. And then, kung dito naman tayo sa longer side natin, so this is x, so 16 minus 2x, itong naiwan na, itong nasa gitna na span. So, makikita natin na pag itutupiin natin yung mga sides na yan, makaka-form tayo ng rectangular box. So, we will find the volume of the largest box that can be made in this way. So, ang hinahanap natin ay largest box. So, from the word largest, kukunin natin ay maxima. So, ibig sabihin, dapat isulat natin yung volume in terms of x. Okay? So, first step, isulat muna natin yung volume in terms of x. So, first we have volume is equal to length times width times height. Tama ba? So, yung length ng ating rectangular ay, let's say, 16 minus 2x. So, 16 minus 2x, yan yung length niya. And then yung width niya ay 10 minus 2x. 10 minus 2x. And then yung height niya na meron siyang height na x. So ito yung dimensions ng ating rectangle. So this is now yung equation natin sa volume. Simplify lang natin. So volume now is equal to, we have 160. Pag i-simplify natin yan, makukuha natin ay 160x minus 52 x squared plus 4x cubed. 4x cubed. So meron na tayong equation for volume. Ang hinahanap natin ay maximum volume. So kunin lang natin yung derivative ng ating volume. We have now V prime is equal to 160 minus 52 times 2 ay 104. May iwan na lang ay x plus 4 times 3 ay 12 x and then squared. So we have now our derivative. So para makuha yung critical points, yung maximum or minimum, we will equate this first derivative sa 0. So 0 is equal to 160 minus 104x plus 12x squared. So ayan. So we can solve this by two methods. Pwede natin gamitin yung calculators natin or pwede tayong gumamit ng synthetic division para makuha natin yung factors natin and then find the x values kung saan mag-zero ito. So for now, gagamit muna tayo ng synthetic division. So first, we get, kung gagamit tayo ng synthetic division, we will get the factors for x minus 2 and 3x minus 20. So from this equation, makikita natin na masasatisfy na natin ang equation na yan when x minus 2 is equal to 0 or masasatisfy yan kung yung 3x minus 20 is equal to 0. Where dito, yung x value natin ay 2 and dito yung x value natin ay 20 over 3. So we have two outputs. So may dalawa tayong outputs. So 2 tsaka 20 over 3. So we have two values now at pipiliin natin kung ano yung tamang x value dyan. So dito nagkakaroon ng talo sa calculator natin. Kasi sa calculator natin, yung isang shift solve natin ay isa lang yung ilalabas niyang output.
Gusto kong mag-comment about dun sa statement na sinabi niya kanina, no, na isa lang yung lumalabas na answer natin na x value pag nag-shift solve tayo. Kasi ang actual kasi na nangyayari pag nag-shift solve tayo, for instance, nakikita niyo sa inyong mga screen, so in-input ko yung natin yung equation natin na 160 minus 104x plus 12x squared is equal to 0. So, pag nag-shift solve tayo, yan, di ba? Solve for x. So, mag-input tayo ng value dito, for instance, 0. So, maglagay tayo ng 0 dyan, and then pinunan yung equals, and then ilalabas niya itong answer na ito na x is equal to 2, which is tama naman na nakalagay dito sa sa ating solution, ano. But yung actual kasi na nangyayari dyan, so sinolve ng calculator natin yung x value na makakapag-satisfy sa equation na ito. And starting from left to right ay starting from 0. So, yung pinakamalapit sa 0, yun yung ibibigay niyang sagot as x value dito. So, yung pinakamalapit sa 0 ay 2. So, meron pa tayong isang x value which is 20 over 3. So, mapapalabas natin yan pag yung range ay yung reference point natin ay papalitan natin. For instance, i-shift solve ulit natin ito. Shift solve. Pero imbes na 0 yung ilagay natin, so sa 0 siya mag-start na naghanap kanina eh. So, gawin natin 5. So, pag indicate natin na 5, ibig sabihin mag-start siya maghanap ng x value sa 5. Tapos yung pinakamalapit na value from 5 yung ipapakita niya. And true enough, ang ipapalabas niya dito ay 6.6667, which is yung equivalent na 20 over 3. So, ganun yung actual na nangyayari pag nag-shift solve tayo. Nilalagay natin yung nilalagay natin yung nilalagay natin yung reference point kung saan siya magi-start na maghanap ng x values. So, ayun. So, pag x squared, dalawang x values yung makukuha natin dyan. Kaya dapat i-search natin yung dalawa and we will compare later on. So, mamimili tayo kung ano x value yung pipiliin natin. And para makapili tayo ng x value na gagamitin natin, balik tayo sa figure natin. So, yung edges natin ay 10 inches tsaka 16 inches. So, kung titignan natin itong second x value natin, itong 20 over 3, it is equal to 6.66667 yan. Ano yan. But it is 6, ano. And kung titignan natin, yung shortest side natin dito sa ating rectangle ay 10 inches lang. And dapat yung x values natin ay between 0 and 5 lang. Kasi pagka nag-exceed na siya sa 5, ay hindi na siya magiging rectangle. So, kung gagamitin natin itong x values na ito, ibig sabihin, yung sagot natin ay magiging mali na siya. Kasi hindi ka na makakabuo ng box using this x value. So, we will now use itong x value na x minus 2. So, ito yung gagamitin natin to satisfy yung equation natin. So, using x equals 2, hanapin na natin yung volume. Meron tayong equation for volume, di ba? So, looking for volume, we now have V is equal to 160 x minus 52 x squared plus 4x cubed. So, ito yung equation natin for volume, di ba? So, substitute lang natin yung x value natin. So, we now have maximum volume is equal to 160 minus 52 2 squared plus 4 cubed. And pag pinulit natin sa calculator natin, makukuha natin yung sagot na we have 160 times 2 minus 52 times 2 squared plus 4 times 2 cubed. Okay, ang sagot natin ay 144. So therefore, the maximum volume na mabubuo natin sa ating from the cardboard na given ay 144 inches cubed. Okay, and so bear in mind na pag ginamit na natin itong inequate natin sa 0, it is a maximum or minimum ano. Kaya yung values na ito, so x is equal to 2, it's either maximum or minimum siya. Kaya pagka ilalagay mo tong x value na ito dito sa volume natin, ibig sabihin yung output natin, it will be maximum or minimum. Depende sa given.
So for our second example, example number 2, we are asked to find the area of the largest rectangle that can be inscribed in a given circle. So we have this figure, tapos meron tayong circle of radius A. So A is yung radius niya, and mag-inscribe tayo, maglalagay tayo ng rectangle sa loob. So pag sinabi nating inscribe from the root word in, ibig sabihin yung rectangle ay nasa loob ng circle, as shown in this figure. So hahanapin natin yung area ng largest rectangle that can be inscribed in a given circle. So yung area ng rectangle na ito, makikita natin na yung rectangle natin ay may edge na y. So this is 2y, tapos ito ay x. So kung ito ay x, yung isang edge ng ating rectangle ay 2x. Tapos yung the other side ng edge natin ay 2y. So we have the area of the rectangle is given by a is equal to 2x times 2y is equal to 4xy. And makikita natin na yung function natin for area is expressed in two different variables, 4xy. So, para ma-solve yan, hahanap dapat tayo ng relationship between x and y. And makikita na yung relationship between x and y na yan sa ating equation ng circle. So, di ba yung equation ng circle natin is given by x squared plus y squared is equal to a squared. Wherein, yung y is equal to a squared minus x squared. So, y is written in terms of x. So, itong y na ito, ipapasok natin siya dito sa first equation natin para makuha natin yung equation number 3 natin. So, ipasok lang natin yung y value natin dun sa original function natin. So we have 4xy, yung y is equal to square root of a squared minus x squared. So therefore, ito na yung ating formula for area. Ito yung general formula natin sa pagkuha ng area. So sinulat ko lang dito yung mga equations natin. So we have our third equation here. So to proceed sa ating solution, hinahanap natin ay yung maximum. So largest rectangle. So hanapin natin critical points. Gagawin natin, kunin na yung derivative, equate natin sa 0. So we get the derivative of yung area natin. Derivative of a is equal to u dv plus v du. So we have yung u natin ay 4x times yung derivative ng v, which is 1/2 negative 2x over square root of a squared minus x squared. So alam niyo na dapat yan. Plus v, which is yung square root of a squared minus x squared times du, which is yung 4x. Derivative ng 4x ay 4 lang. So okay na. I-simplify natin. We get negative 4x squared over square root of a squared minus x squared plus 4 square root of a squared minus x squared. And then simplify further, makukuha natin ang equation na ito. So we have a prime is equal to 4a squared minus 8x squared all over square root of a squared minus x squared. So para makuha natin yung maximum, yung maxima natin, yung largest rectangle natin, equate lang natin yung a prime sa 0. So set a prime is equal to 0, 0 is equal to 4a squared minus 8x squared over square root of a squared minus x squared. So, personally, ginawa ko yung math nito and ang tagal ko sinolve pero hindi ko nakuha kaya mag-rely muna tayo dun sa modules natin. So, yung sagot natin sa modules natin gave the value of x as 1/2 square root of 2a. So, we have now a value for x. So, dahil nga inequate natin sa 0 yung derivative natin, at ito yung nakuha nating x value. Therefore, itong x na ito is a critical point. It can be either maxima or minima. So, ilagay lang natin siya dun sa original equation natin for area, which is yung equation number 3. So, we substitute the x value in equation 3. We get a is equal to 2a squared. So, ipasok lang natin itong x value na ito dito sa ating equation 3. So, x, tapos i-simplify natin, makukuha daw natin itong formula na ito. A max is equal to 2a squared. So, di ba yung mga circles natin ay expressed, usually pag nagbibigay ng given na circle, it is expressed in radius or in its radius or diameter, di ba? So, yung given lagi yung radius ng circle o diameter ng circle. So, ito na yung ano. So, given yung radius A, makuha natin yung ano. So, yung maximum area na pwede nating inscribe sa isang circle ay yung equal sa 2 times yung radius squared. So, ito yung maximum area na sagot natin. So, kung babalikan natin yung solution natin kanina, itong inequate na natin yung derivative sa 0, pag gagawin natin yung ano, pag hanapin natin yung x value dyan, mahirap hanapin. Personally, ako nahirapan din ako. So, para ma-solve natin siya ng mas simple, para hindi tayo mahirapan, dun papasok yung gamit ng auxiliary variables. So, sa solutions natin kanina, mapapansin natin na yung area natin ay expressed into two variables x, y. Sorry, for x, y yan. And then, para matanggal yung isang variable,
Para matanggal yung isang variable, hahanap tayo ng relationship between x and y para makancel yung isang variable, para isang variable na lang yung maiwan. So we have x squared plus y squared is equal to a squared. So we have, para isulat natin yung a in terms of x, hindi a in terms of x tsaka y. So mahirap yung yung solution na yun, parang pinakita ko kanina, nahirapan tayo hanapin. So sa mga solutions na ito, we will be differentiating functions that are expressed in two or more variables.